Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. 13 katao na aresto sa isang hinihinalang drug den sa Nueva Vizcaya. Sari-saring mga basura tumambad sa loob at labas ng ilang sementeryo pagkatapos ng undas. Malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo inalmahan ng ilang transport group. At bayan sa Pangasinan na pinakaunang nagbukas ng kanilang pailaw ngayong 2025, saan kaya yan? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga bus terminal sa Baguio City at Dagupan City dinagsa ng mga pasahero sa huling araw ng long weekend. Narito ang report ni Sandy Salvacio. Wala pang alas 7 kagabi nang magsimula ang dagsa ng mga pasaherong magsisibalikan sa kani-kanilang mga probinsya sa GovPac Road Terminal sa Baguio City. Ang mga hindi nakapag-advance booking, matyagang nakapila ng ilang oras sa terminal. Isa na rito ang pamilyang ito na mula pa sa Las Piñas. Isang araw lang daw sila namasyal sa Baguio kasama ang kanilang 3 taong gulang na anak. Wala po kaming choice kundi i-grab po yung last na biyahe, which is yung 8 p.m. 7 bus company ang nakapwesto sa nasabing terminal, kaya't hindi na rin nakapagtatakang dinadagsa ito ng mga biyahero tuwing peak season. Unang-una, puro pa Manila po yan. Talagang lahat po ng bus terminal, puro fully book na rin po sila. Kaya yung pasero, ikot po sila sa bawat terminal. Nakaranas naman ng light to moderate traffic ang ilan sa mga kalsadang dinadaanan ng mga provincial bus. Kahapon, nagsimula na ring dumagsa ang mga pasahero sa bus terminal sa Dagupan City. Pila-pila mga bumiyahe pabalik ng Maynila at paakyat ng Baguio City. Ayon sa pamunuan ng bus terminal, tuloy-tuloy ang biyahe ng bus unit simula noong weekend. Kaninang umaga, patuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero sa mga bus terminal. Wala po akong pasok today, so bukas pa po yung classes ko, so I decided na today po. Patuloy rin ang inspeksyon dito ng LTO Dagupan City hanggang bukas. Pero time to time naman po yung mga law enforcer po naman po, minsan pumapasyal-pasyal po sa mga buses po for security pa rin po ng mga paseros, hindi lang po itong undas po. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Sari-saring basura naman ang tumambad sa loob at labas ng ilang sementeryo sa Dagupan City. Nagbabalik sa report si Sandy Salvacio. Sandamakmak na mga basura sa labas at loob ng mga sementeryo sa Dagupan City ang tumambad sa aming paglilibot kaninang umaga. Ang mga naipong kalat na ito iniwan ng mga bumisita sa sementeryo noong undas. Ayon sa pamunuan ng Roman Catholic Cemetery, mahigit 5,000 ang bilang ng mga bumisita noong weekend. Ang paglilinis ang gagawin namin para yung mga dadalaw uli ngayon na hindi nakadalaw kahapon at saka isang araw, masaya pa rin silang dumating sa kampusan natin na malinis po. Dagdag pa ng caretaker, araw-araw silang naglilinis sa sementeryo pero sa dami ng mga basura, aabot daw ng 1 linggo ang paglilinis. Nagtalaga na rin sila ng 8 tao at iba pang volunteers na tutulong sa kalinisan sa lugar. Hindi naman totally baha. Tawang tubig, ulan lang po siya. Yes po, linis na rin. Tsaka malinis po wala naman siyang putik na dala, kundi ulan lang talaga. Abala rin sa paglilinis sa labas ng sementeryo ang Barangay Council ng Poblacion Oeste. Hihingi raw ng tulong ang barangay sa BFP upang malinisan ang lugar. I-flashing siya, yung magano yung mga bumbero para malis yung mga mantika. Tapos yung mga uling. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Samantala, generally peaceful ang pagbalita sa undas sa Cordillera Region, Regions 1, 2, and 3 ayon sa PNP. May ilang minor incidents na naiulat sa ilang himpilan ng pulisya pero agad namang naagapan ng mga otoridad katuwang ang mga force multipliers at lokal na pamahalaan. Sa Baguio City, under control daw ng PNP ang pagbisita ng mahigit sa 43,000 na mga dumalaw sa sementeryo nitong weekend. Mas mataas kumpara sa 30,200 na bilang ng mga cemetery goers noong nakaraang taon. Sa Dagupan City naman, nakadeploy pa rin ang 220 PNP personnel upang tugunan ang anumang problema sa mga sementeryo at terminal ngayong araw.
Yung mga bus station. Baka marami pong humahabol na na hindi nakikipagsiksikan nung linggo. So tinututukan pa rin po natin yan. Dahil din ito sa ating implant kalmang paglalakbay. Actually, that is a collective effort with the different agencies, yung ating LGU, yung ating volunteers. Malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo na nasa halos 3 piso kada litro. Nakaamba bukas, November 4. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ayon sa One Pangasinan Transport Federation, tuloy-tuloy naman daw ang suporta ng national government sa transport sector. Pero dahil na rin sa tuloy-tuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, panahon na raw para ipatupad o maipatupad ang fare increase petition. Panibagong big-time oil price hike ang bubungad ngayong unang linggo ng Nobyembre. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya, 2 pesos and 70 centavos kada litro ang taas presyo sa diesel. 1 peso and 70 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Habang 2 pesos at 10 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Ikalimang magkakasunod na linggong taas presyo na yan para sa gasolina. Habang pangalawang linggong taas presyo naman yan para sa diesel at kerosene. Ayon sa Department of Energy, isa sa mga nakakaapekto riyan ang nakikitang pagtaas ng demand matapos ang paghupa ng tensyon sa kalakalan sa pagitan ng Amerika at China. Pati ang mga ipinataw na sanksyon sa Russia ng Amerika, United Kingdom at European Union. Historically, itong time na to, talagang dapat pataas ang demand. So kung tumataas ang demand at hindi nagbabago yung supply, ibig sabihin, tataas ang presyo, di ba? Kaya lang may mga reason pa rin na hahatak, di ba, kapag yung nagtuloy-tuloy yung promise ng OPEC Plus member countries na mag-i-increase yung kanilang production. Sa ngayon, naglalaro na sa 52 pesos hanggang 54 pesos ang kada litro ng diesel sa Dagupan City. Kaya ayon sa ilang transport sector, napapanahon na raw na bigyang pansin ng gobyerno ang matagal nang nakabinbin na 2 pesos fare increase petition. Siyempre masyadong mabigat para sa amin. Ngayon, meron kaming pending yun. Yung lagi namin sinasabi na 15 pesos. Sana ibigay na ito ng government natin. Hati naman ang reaksyon dito ng mga pasahero. Stay at home na lang kami kasi senior na rin ako eh. Pahirang bumiyahe, okay naman. Na kahit na tumaas. Oo, kasi paminsan-minsan lang naman eh. Yung allowance din po, opo, mababawasan. Sa ngayon, wala pang pahayag ang LTFRB Region 1 kaugnay sa panawagan ng One Pangasinan Transport Federation. Chris, makikipag-ugnayan ng One Pangasinan Transport Federation sa iba't ibang transport sector sa NCR para sabay-sabay silang mga lampag sa national government kaugnay pa rin sa kanilang fare increase petition. Sa ngayon, Chris, sa 13 piso ang minimum na pasahe sa jeep at ang nais nga ng One Pangasinan Transport Federation ay maging 15 piso ang minimum o dagdag na 2 piso sa pasahe. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mahigit 800 na empleyado ng munisipyo sa Calasiao, Pangasinan ang isinailalim sa mandatory drug test. Tutukan sa report ni Jewel Fernandez. Binulaga ang mga empleyado ng Calasiao LGU, kabilang ang elected officials sa mandatory random drug test kaninang umaga. Suportado ng alkalde ng bayan ang programa laban sa iligal na droga at maging drug-free ang opisina ng munisipyo. Basically, ang nakalagay dito sa Section 36D of the Act, officers and employees of public and private offices shall be subjected to undergo a random drug test as contained in the company's work rules and regulations. Pila-pila ang mga empleyado sa isinagawang drug test sa Calasiao Sports Complex. Nakabantay din ang mga pulis sa labas at sa loob ng comfort room habang kinukunan ng urine sample ang mga empleyado. Sinang-ayunan naman ng mga empleyado ang naturang drug test. Mas okay po na natitest po, especially drug test po ang mga employees para na rin po sa ikakabuti ng isipan ng mga taong bayan na yung mga nagsisilbi sa kanila is drug-free po. Ang sinumang empleyado na magpupositibo ay dadaan pa rin sa confirmation test. Pagka na-confirm na talagang positive sila, then merong namang nakalagay dito na administrative charges or potential dismissal. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North Central Luzon.
Mga kapuso, patuloy ang paglapit ng bagyong Tino sa kalupaan kaya mas maraming lugar na ang isinilalim sa wind signals. Sa 2 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 235 kilometers east-southeast ng Giwan, Eastern Samar. Signal number 4 sa Dinagat Islands, pati na sa Siargao at Bukas Grande Islands. May mga lugar na rin na isinilalim sa signal number 2 at signal number 1. Posible pang magkaroon ng pagbabago kaya tutok lang sa updates. Sa latest track ng Pag-asa, posibleng ngayong gabi o bukas ang madaling araw maglandfall ang bagyong Tino sa southern portion ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte o Dinagat Islands. Saka nito tatawirin ang Visayas at Northern Palawan hanggang sa Miyerkules. Bukod sa bagyong Tino, makakaapekto rin sa bansa ang northeast monsoon, shear line at localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Pinakamaraming ulan ang mararanasan sa Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. May malalakas na ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Arestado ang 13 katao kabilang na ang 8 menor de edad sa anti-illegal drugs operation na ikinasa ng mga otoridad madaling araw kahapon sa barangay Bonfal West, Bayambong, Nueva Vizcaya. Batay sa investigasyon ng otoridad, edad 13 hanggang 17 anyos ang mga menor de edad na nahuli sa loob ng isang hinihinalang drug den. Nasa halos 4 na gramo ng illegal na droga, kabilang na ang halos 3 gramo ng marijuana ang nasamsam sa operasyon. Nakuha rin na magit sa 2,000 pisong pera, cellphones at drug paraphernalia. Maharap sa kaukulang kaso ang mga sospek na nasa 8 edad at ang 8 menor de edad ay nasa kustodiya ng PNP Women and Children Protection Desk at dadalhin sa DSWD para sa kaukulang aksyon. Wala pang pahayag ang mga naaresto. Patay ang 20 anyos na lalaking nakamotorsiklo matapos na sumalpok sa nag-overtake na kotse sa Bangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Walang katumbas na sakit nang mawalan ng isang anak. Labis ang dalamhating nararamdaman ni Judith nang bawian ng buhay ang kanyang panganay na anak matapos na maaksidente sa barangay Anolid, Bangaldan, Pangasinan. Sakay ng motorsiklo ang kanyang 20 anyos na anak at papunta sana sa barangay Anolid para makipagkita sa kanyang kasintahan. Habang binabaybay ang kalsada ay bigla nag-overtake ang kotse sa isang jeep, dahilan para sumalpok ang kotse sa motorsiklo na minamaneho ng biktimang si Justin Velasquez. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Desidido ang pamilya Velasquez na magsampa ng kaso laban sa 22 anyos sa driver ng kotse. Wala pa siyang pahayag. Sana since bata pa siya at kung siya na nakabunggo sa kanya, sana sa pag magmamaniho siya, pagbutihin na lang niya yung mga ginagawa niyang maging responsable sa pagdadrive. Wala pang pahayag ang pulisya, pero inihahanda na raw nila ang kasong isasampa laban sa driver ng kotse. Patuloy rin ang panawagan ng otoridad sa mga motorista na maging responsable sa pagmamaneho. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga hindi nakabisita sa puntod ng kanilang mga yumaong kaanak noong undas, dumalaw sa mga sementeryo ngayong araw, November 3. Naritong report. Kahit tapos na ang undas, may ilan pa ring dumadalaw sa puntod ng kanilang mga yumao. Ang mag-asawang ito bumisita sa Roman Catholic Cemetery upang magtirik ng kandila. Ngayon lang daw nila naharap na dumalaw sa sementeryo dahil may trabaho sila noong weekend. Yung lola ko po tapos yung anak ko po. Nabisita naman natin dalawa, ma'am. Opo, pero yung sa anak ko, ma'am, hindi ko siya naturukan, ma'am, kasi baha po yung sa may niya, ma'am. Kaya sa simbahan na lang po kami.
May mga ilan ding nagtirik ng kandila sa labas ng kolumbaryo. Ang ilang bumisita, nagsuot ng bota dahil baha pa rin sa ilang bahagi ng sementeryo. Simula ngayong araw, balik na sa dating oras ng pagbubukas sa mga sementeryo. Dito sa Roman Catholic Cemetery, magbubukas na ito ng 8 a.m. at magsasara ng 5 p.m. Extended din ng isang araw ang pagpupwesto ng mga nagbebenta ng kandila at iba pa sa labas ng sementeryo. Kasi marami pang tirang tinday kaya kailangan ipabubos para lumabas yung puhunan namin. Clean as you go naman ang hiling ng Poblacion Oeste Barangay Council sa mga aalis na stall vendors. All in all, matiwasay po yung induct natin. And zero drowning incident po. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Samantala, may mga kumakalat na impormasyon online kaugnay sa crackdown sa dual citizens sa Amerika. Babala ng Philippine Embassy sa Washington, D.C., di yan totoo. Batay sa inilabas na abiso ng embahada, walang ginagawang pagbabago ang U.S. government sa polisiya nito kaugnay sa dual citizenship. Kinikilala pa rin ng Amerika na maaaring magkaroon ng higit sa isang citizenship ang isang tao na nasa kanilang bansa. Paalala mga kapuso, iwasan ang pag-share ng unverified content at i-report ang fake news sa mga kinauukulan. May nagbabalik na mga karakter sa Encantadia Chronicles Sangre. Hagorn is back! Sa latest teaser ng Sangre, ipinasilip si Hagorn, John Arcilla, ang bagong Panginoon ng Balaak. Fierce and scary ang look ni Hagorn mula sa pagiging hari dati ng Hatoria. Nagbabalik din si Agane, Rochelle Pangilinan, ang half-sister ni Hagorn at general ng Hatoria. May dark new look din si Agane. Nag-share si Rochelle ng mini reunion nila ni John. Hirit ng Encantadix online sa kanilang pics at tie de Hatoria. Ibinahagi rin ni Rochelle ang BTS niya ng kanyang transformation bilang Agane. 2016 nang unang gampanan ni na John at Rochelle ang karakter ni na Hagorn at Agane. Abangan ang iba pang mangyayari sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sumiklab ang apoy sa isang bahay sa Barangay Estipona, Pura, Tarlac, bandang alas 7 ng gabi noong Sabado. Umabot sa unang alarma ang sunog na agad namang naapula matapos ang 1.5 oras. Pero matapos maapula ang apoy, laking gulat ng mga otoridad nang makita nila ang bangkay ng isang lalaki sa fire scene. Sa panayam ng mga bombero sa pamilya ng biktima, nagpaalam lang ang anak na uuwi at maliligo sa bahay bago pumunta sa sementeryo. Ayon sa otoridad, isang 16 anyos na menor de edad ang nasawi matapos matrap sa loob ng comfort room nang mangyari ang sunog. Patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog. Sabi nila, yung tito daw nagsindi ng 4 na kandila sa altar. So yun yung isa sa tinitignan naming cause ng fire. Libu-libong estudyante sa Mangaldan, Pangasinan, balik eskwela na matapos ang 1 linggong wellness break. Narito ang report. Maagang pumasok sa eskwelahan ang magkaibigang Liza at Winchell ngayong Lunes. Excited silang mag-aral at makitang muli ang mga kaibigan matapos ang 1 linggong wellness break o bakasyon. Masaya po, nakapagpahinga. Okay lang po. Matututo po ulit.
Bitin daw ang isang linggong bakasyon para naman sa ilang estudyante. Kulang po ng tulog. Pero at least kahit paano ngayon, okay naman na. Opo, kasi may baon na. Libu-libong estudyante sa Mangaldan, Pangasinan na nagbalik eskwela ngayong araw. Sa Mangaldan National High School, nakapagtala ng mataas na attendance rate. Titignan po natin yung attendance ng mga bata during the flag raising ceremony. Makita po natin na marami po ang nagsibalik sa unang araw matapos ang isang linggo na wellness break ng mga bata po natin. Sa pagsimula ng third quarter, umaasang makahabol pa ang mga estudyanteng may mabagrado. Tuloy-tuloy rin ang gagawing remedial class ng pamunuan ng Manghay. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Malamig na simoy ng hangin sa Baguio City, in-enjoy ng mga turista, mga pasyalan, dinagsa. Sundan sa report. Ramdam na ang malamig na simoy ng hangin sa Baguio City. Dahil dito dumagsa ang mga turistang trip na magpalamig at mamasyal lalo na noong long weekend. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Baguio City, inaasahan nila ang mas marami pang bilang ng mga turista ngayong katatapos ng undas. Tiyagaan lang ang paghahanap ng mga paradahan lalo't limitado ang parking space sa ilang tourist establishments. Naglalaro naman sa 16 hanggang 24 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod ngayong linggo. Perfect na perfect sa pamamasyal. Bali, nung nagsimula po yung Sembre ko, dumami po yung bilang ng turista po dito po sa Baguio. Bali, nagbabaan na po, nag-akyatan na po lahat ng mga estudyante po at pamilya po dito sa Baguio. Parang napakalinis ng lugar niyo. Ayun, wala kang makikitang ano. So napaka sarap lang hapin yung hangin. Maaaring mas bumaba pa ang temperatura sa mga susunod na buwan dahil sa pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan. Sinamantala naman ng ilang turista ang magandang panahon para masulit ang bakasyon sa baybayin ng San Fabian, Pangasinan. Kabilang ang pamilyang ito na mula pa sa Talavera, Nueva Ecija. Ito po yung sikat na beach po na dinadayo po. Kaya po since first timer po, yun po, tinry po namin na ito po yung pilay namin beach. Enjoy naman ba? Yes po. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Binigyang pagkilala ang Top 10 Outstanding Boy Scouts para sa taong 2025 sa pagdiriwang ng ika-35 anibersaryo ng Top 10 Boy Scouts of the Philippines. Sila ang mga Boy Scout na nagpamalas ng dedikasyon, integridad, pati mga hakbang para sa pagbabago ng kanilang komunidad. Tumanggap sila ng medalya, trophy, pati na cash prize na hindi bababa sa 10,000 piso. Ang pagpili ng Outstanding Boy Scouts dumadaan sa mabusisi at mahabang proseso. Inonominate sila at pagkatapos ay sasailalim sa serye ng mga interview ng Regional Council hanggang sa national level. Ayon sa National President ng Boy Scouts of the Philippines, kabilang sa mga katangian ng Outstanding Boy Scout ay ang pagkakaroon ng integridad, maayos na karakter at husay sa lahat ng kanilang ginagawa. Artificial snow at makukulay na dekorasyong pampasko, instant attraction sa pagbubukas ng pailaw sa bayan ng Bugalyon. Silipin sa report. Nagningning ang bayan ng Bugalyon na pinakaunang bayan sa Pangasinan na nagsagawa ng Christmas lighting ceremony. Sabay-sabay na pinailawan ang mga dekorasyong pampasko na bumabalot sa buong paligid ng plaza. Sentro ng atraksyon ang kanilang Christmas tree na pinalamutian na naglalakihang sweet treats gaya ng candy, lollipop, ice cream at donuts na agaw pansin, lalo na sa mga chikiting. Super ganda po ngayon, sir. Ngayon po, mas maganda yung ng decors ngayon kasi tingnan nyo nga naman mas makulay, mas maganda po. Hitik din ng plaza sa iba't ibang Christmas displays, gaya ng Tunnel of Lights na perfect spot para sa mga mahilig magpicture. Extra special din ang instant pasyalan dahil sa artificial snow na pwedeng ma-experience dito. Namin pinag-isipan ang design kung ano po yung ilalagay namin para sa isopresa namin dito po sa Bugalyon. Bukas ang pasyalan gabi-gabi para sa lahat ng nais bumisita. Para mas ma-feel nila ang diwa ng Pasko, gusto namin sumaya ang aming mga kababayan. Joel Fernandez, One North Central Luzon. At mga kapuso, 52 days na lang. Pasko na.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.